Hi sir, tanong lang po, how much po dapat ang sahod ng may-ari ng negosyo sa negosyo niya? Tanong po ito ni Ma'am Glory Vic. Maganda yung tanong mo ma'am, pero kung titingnan mo kasi, kung ikaw na ang may-ari ng negosyo, bakit kailangan mong pasahurin yung sarili mo? Kung tayo po ay magninegosyo at magsisimula tayo from scratch, sabihin na natin meron tayong puhunan na 10,000 pesos at yung 10,000 na yung kumikita ng 200 pesos per day. Para sa akin yung 200 pesos po na yun, magkano ba dapat ang sahod natin doon? Ang sagot ko po doon ay wala. Kasi po yung 200 pesos na yan, hindi po niyang kayang magbayad ng tao. So basically kapag nagsisimula talaga tayo, wala po tayong choice kung hindi ang goal natin ay mabawi natin yung puhunan o yung return of investment natin. So kung 200 pesos per day po yan, wala po talaga tayong dapat sahod dyan. At kung kumikita naman na yung negosyo natin, para sa akin, ang pinakamalaki na kaya kong ibigay kung ako po ay magsisimula ulit magnegosyo ay 20% lang po. So ibig sabihin kung tayo po ay kumikita ng malinis na 1,000 pesos per day, ang dapat na sahod lang po natin bilang may-ari ay 200 pesos. Yun po ang 20% ng 1,000 pesos. Kung tayo naman po ay kumikita ng 2,000, ang sahod natin ay 400 pesos per day. Now, kung gusto po natin kumita ng 1,000 pesos per day bilang sahod, bilang may-ari, ang dapat po na kinikita nating malinis sa isang araw ay 5,000 pesos per day. That way po, nanisigurado ko na kapag ganito ang setup ng pagpapasahod po sa sarili natin ay hindi po malulugi ang negosyo natin. Dahil pag nagtayo po tayo ng negosyo, ang unang-una pong nangyayari sa atin, pag nagtayo tayo ay para tayo nagkaroon ng baby, nagkaroon tayo ng maliit na anak na kailangan natin subukan at kailangan natin pakainin. At ang negosyo po, ang tanging pagkain lang yan ay ibalik natin yung puhunan o yung kita na dapat na para sa kanya. Dahil once na hindi po natin binabalik yung kita ng negosyo natin, unti-unti po yan mangangayayat at unti-unti po yang manghihina. At hindi natin namamalayan yung puhunan natin na uubos na. Kaya po, nalulugi ang isang negosyo. At kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan i-follow si Lolo Herbs at magkita-kita tayo sa next video. Salamat!